Fan anak ng angka ng espada ni Eugenio. Fan anak ng angka ng espada ni Eugenio. Su Yutong, pangalawang asawa ng pinuno. Su Yutong, pangalawang asawa ng pinuno. Fan, Kung may mangyari sa'yo, paano ako mabubuhay? ang mga bituin ay lumihis. Nagbago ang kalagayan ng langit. Ito ay tanda ng muling pagkabuhay ng isang dakilang mandirigma ng espada. Bulwagan ng pagbabalik sa daan. Bulwagan ng pagbabalik Ako sa daan. ay papasok sa ikatlong pagbabalik sa daan Ren Wushuang, dakilang mandirigma ng espada ng Dakang. Ren Wushuang, dakilang mandirigma ng espada ng Dakang, upang hanapin ang mas mataas na daan ng espada. Sa panahong ito, ang lahat ng bagay sa bantayog ng makalangit na talim ay pamamahalaan ng Tiangki, ang Diyos ng espada. Susundin ang mga turo ng guro. Pagpapaalam sa guro. Fan muling pagkabuhay ng mandirigma ng espada. Fan muling pagkabuhay ng mandirigma ng espada. Fan? Fan, gising ka mabuti. Sino ka? Ang boses ko. Ako. Nabuhay muli sa katawan ng isang bata. Ako ang nanay mo. Anong nangyari sa'yo, Fan? Huwag mo akong takutin. Nanay! Ginang, ang sakit ng binata maaari lamang mapanatiling buhay ng banal na gamot ng angkan, ang sangang siyam na dahon. Pero bilang pangalawang asawa, kung hahanap mo sa amo, mahirap yata. Walang problema. Bukas, sasali ako sa pagsubok ng angkan. Sinabi ng amo ang mga makakapasa ay may pagkakataong makuha ang sangang siyam na dahon. Pero kailangan mong makipag-agawan sa asawa ng pinuno. Parang imposible. Para sa anak ko kahit mamatay, gagawin ko. Ang espada ko. Fan, nanay, hahanapin ang tatay mo. Dito ka lang, huwag gumala. Angka ng espada ni Eugenio. Angka ng espada ni Eugenio. Ang mas malalim ang marka ng espada sa bato ng pagsubok sa talim. Mas malakas ang mandirigma ng espada. Sa loob ng 100 taon, 2 mandirigma lang ng espada ang nagmarka. Ang isa ay ang nasa talaan ng makalangit na talim. Ang nangunguna, ang Diyos ng espada. Ang isa pa ay ang batang henyo ng angkan ng espada ni Eugenio Ching. Mahirap ba ito? Ama, sa lahat ng mga espadahan na pinalaki ng iba't ibang sekta, ang aming Chinger ang pangunahing talento sa aming henerasyon. Maging si Ginoong Tiangki ay nagsabi, may potensyal siyang pumasok sa top 10 ng talaan ng makalangit na talim. Tama, sa murang edad pa lamang, tinanggap na niya ang pagkilala ng Diyos ng Espada. Ito ay isang napakalaking karangalan para sa aming angkan ng espada ni Eugenio at maging sa buong silangang buok. Isang napakalaking karangalan. Ang kinabukasan ng aming angkan ng espada ni Eugenio ay nakasalalay sa inyong mga kabataan. Gagawin ko ang lahat upang lalong mapalago ang ating sekta. Mabot. Ba't nahati ang bato ng pagsubok sa talim? Hindi tama ito. Ito ay kaisipan ng espada. Napakalakas na kaisipan ng espada. May gumamit ng espada upang hatiin ang bato ng pagsubok sa talim. Kahit na ang nangunguna sa talaan ng makalangit na talim, ang Diyos ng Espada nang gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, ay nakalikha lamang ng isang marka na 10 pulgada ang lalim sa batong ito. Nahati ng taong ito ang bato ng pagsubok sa talim sa dalawa. Kung lilitaw ang isang taong may ganitong kapangyarihan, ang talaan ng makalangit na talim ay malamang na muling iraranggo.
Bilisan ninyo! Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng sekta upang hanapin ang dakilang maestro ng espadang ito. Kung siya ay magbibigay ng gabay sa aming sekta ng espada, maaari tayong umakyat ng mabilis sa tuktok. Opo. Sino ang humahanap sa akin? Fenner. Hindi ba't siya yung batang may sakit na anak ng ikalawang asawa? Hindi sapat na ikahiya mo ang sekta. Nagkukunwari ka pang siya ang pumutol sa bato ng pagsubok sa talim? Sa talim? Ngayon ay ang pagsubok ng sekta ng espada. Bakit mo pa siya dinala? Nakakakahiya. Sinabi ng amo, sino mang makapasa sa pagsubok ay may pagkakataong makuha ang sangang siyam na dahon. Ang sakit ni Fan. Tanging sangang siyam na dahon lang ang makagagamot. Handa akong subukan para kay Fan. Ang sangang siyam na dahon ay napakagandang gamot para tumaas ang lakas. Tanging ako at ang ate ko, ang mga pinakamahuhusay sa sekta, ang dapat uminom para lumakas ang aming espadang sekta. Siya, isang anak ng Kerida. Anong karapatan niyang makipag-agawan? Ang iyong mga yaman ng sekta hindi gagamitin sa isang walang talento, walang kakayahan. Kahit na siya ay anak ko, si Ouyang Yi. Hindi, amo. Amo, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas ninyo si Fan. Sa buhay kong ito, sa susunod na buhay, maglilingkod ako sa inyo ng buong puso. Nakikiusap ako sa inyo, Anyas. Nakikiusap ako sa inyo, amo. Nakikiusap ako, iligtas ninyo siya. Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas ninyo siya. Nakikiusap ako. Iligtas ninyo si Fa. Ama, Tumayo ka? Sila! Hindi ka dapat na lumuhod ka. Walang kwenta. Ang nanay mo ay nakikiusap para iligtas ka namin. Ganito na lang. Magmano kayong dalawa sa akin. Baka sakaling pag-isipan kong bigyan ka ng konting sangang siyam na dahon. Pagsubok ng sekta, di ba? Mabuti, tinatanggap ko. Hindi ako nagkakamali. Di ba? Ikaw, mas maliit ka pa sa espada. May sakit na bata. Talagang humarap ka. Magtiwala ka sa akin. Palaruan ng sekta. Nahanap mo na ba yung pumuputol sa bato ng pagsubok sa talim? 100 taon na ang nakalipas, ang dakilang espadahan ay naglakbay hanggang dito. Nag-iwan siya ng 2 hukbong espada. Sa pagsubok ngayong araw, kailangang hanapin ng mga manlalaban ang sentro ng hukbo at daigin ito upang makapasa. Buyer. Dapat mong makuha ang sangang siyam na dahon. Huwag mong ipamigay sa mga walang kwentang yon sa pangalawang pamilya. Huwag kang mag-alala. Tatay, mauna na ako. Mabuti. Walang kwenta. Lumayo ka kasama ng iyong hamak na ina. Huwag mong dungisan ang lupa ng sekta. Ngayong araw, isusumpa kong wawasakin ko ang hukbong espada. Magaling. Magaling si Buyer. Mukhang hindi lamang si Ouyang Qing ang napakagaling sa kanyang henerasyon ng mga espadahan, ang kakayahan ng kanyang kapatid na si Ouyang Bai ay hindi rin dapat maliitin. Ang unang hukbong espada ay hindi dapat mahirap para kay Ouyang Bai. Ang mahirap ay ang pangalawang hukbong espada. Kahit noong kabataan ng Diyos ng Espada, 7 round ang inabot niya bago ito nadaig. Hindi ko alam kung kaya niyang lampasan ito. Ang 2 hukbong espadang ito, sa mga hukbong espada na aking nilikha, ay nasa pinakamababang antas lamang. Sa mahabang panahon, pinahahalagahan pa rin ito ng mga nakababatang henerasyong ito. Narito na! Ito ang hukbong espada ng 5 elemento.
Lumitaw na ang sentro ng formasyon. Mabibiyak na ang formasyon. Siya lang, 10 round pa man lang ang kailangan. Siyam na sugatang estilo ng espada. Unang anyo. Ayos. 11 round ang ginamit at nabiyak na ang espadang formasyon. Kahanga-hanga na para sa isang baguhan. Talagang 11. May pangako ni Xiao Fan. Kung ganoon kagaling si Ouyang Bai, ang kakayahan ng kanyang ate, Gaano pa kaya katindi? Tay. Mga basura. Kayo naman ang susunod. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Ako na ang bahala sa susunod. Pangalawang ginang, hindi mo talaga papayagan ng anak mo na mahina, na sumali. Wag na, baka mamatay ka agad. Sino ang nagsabi na siya ang sasali? Ang pagsubok ngayon, ako ang lalaban. So Yutong, ang eskrima mo ako ang pinaka nakakaalam sa pagsubok ng sekta. Ang mahinang kakayahan mo, hindi talaga makakapasa. Kung aakyat ka, yun ay kahihiyan para sa pamilya Ouyang. Ang leader ay ayaw tulungan ng fan. Pero para sa sangang siyam na dahon, kahit ibuwis ko ang buhay ko, kukunin ko yon para sa fan. Matigas ang ulo. Suyutong, sa mga nakaraang taon, abala sa pamamahala ng bahay. Matagal na hindi nagpraktis ng eskrima. Ang paglusob sa napakakomplikadong hukbo ng espada, parang imposible. Kahit mamatay ka sa entablado ngayon, Hindi mo rin mailigtas ang anak mo. Sandali. Pangalawang ginang, pwede ba ako munang sumubok? Makikita ko na ang pagkilos ni Ouyang Qing. Kailangan kong pagmasdan at pag-aralan ito. anak, ipakita mo sa kanila ang pagkakaiba ng genius at ng walang kwenta. Pangalawang ginang, pagmasdan mo ng mabuti. Hukbong espada ng 3 prinsipyo. May tunay at may hindi. Ang estilo ng espada ay walang hugis. Walang ingay ang hangin. Ang espiritu ay parang tubig na tahimik. Walang anino ang liwanag. Ang espada ay mabilis at walang bakas. Ang ikalawang teknik ng estilong espada ng Lotus ay makakalutas nito. Magaling, tignan mo. Estilong espada ng Lotus. Bagamat ito ang pinakapayak na estilong espada, ito rin ang pinakamabisang paraan. Sa murang edad pa lamang, Naiintindihan na niya ang prinsipyo ng pagiging simple. Bakit hindi ginamit ni Ouyang Qing ang kanyang pinakamahusay na 9 na sugatang estilo ng espada? Sa halip ay gagamitin niya ang pinakapayak na estilong espada ng Lotus para malutas ito. alam ko na, matagal nang hindi nag-ensayo ng espada ang pangalawang ginang. Malamang ngayon ay naaalala na lang niya ang pinakapayak at simpleng estilong espada ng Lotus. Tinuturuan niya ang pangalawang ginang kung paano malulutas ito. Hukbong espada ng 5 elemento. Ang pormasyon ay bilog at ganap. Hanggat hindi napapaslang o nahuhuli ang tagapagwasak, ito ay magpapatuloy magpakailanman. Ang posisyong ito, gamitin ang sarili bilang panimulang punto. Unang pag-ulan ng espada, huwag mong harapin ng direkta. Panatilihin ang iyong lakas. Qing-er, gamitin mo ang iyong pinakamahusay na 9 na sugatang estilo ng espada. Huwag mong isipin ang dalawa nila.
Tingnan mo si Chinger. 2 round. 2 round lang ay nasira na niya ang hukbong espada na iniwan ng Espadang Santo. Ito ba ang kakayahan ng tunay na anak na babae ng sekta ng espada? Mabuti. Napakaganda talaga nung kabataan ng Espadang Diwata. Ganyan din lang naman. Talagang karapat-dapat sa tunay na dragon ng aming sekta ng espada. Magaling, Ouyang Ching. Medyo may talino naman pala si Ouyang Ching. Kung bibigyan ng kaunting gabay, may pagkakataon siyang mahipo ang tunay na daan ng espada. Magaling ka, Chinger. Kaya mo yan, pangalawang ginang. Kahit sabihin sa kanya ang lahat ng solusyon, sa hukbong espada, sa kanyang kakayahan, hindi niya ito mawawasak. Ang sangang siyam na dahon na ito ay para lamang sa aking anak na babae. Baka ako na lang ang gumawa. Manalig kay nanay. Hukbong espada ng 3 prinsipyo, pagsasama ng totoo at hakawalang hugis ang estilong espada. Siya paano siya? Ang pangalawang ginang ay talagang may kakayahan. Sayang lang, ang anak niya ay mahina mula pagkabata. Hindi bagay sa pag-aaral ng espada. Lahat ay gawa ng kapatid mong babae. Pinilit siyang turuan. Huwag kang mag-alala. Sa estilong espada ng Lotus lamang, isang mababang uri ng estilong espada. Hindi makakadaan sa hukbong espada ng 5 elemento. Ang posisyon na ito mula sa sarili bilang panimula. Unang ulan ng espada, huwag magpumilit magtipid ng lakas. Naku, mabilis ang ulan ng espada. Hindi ako makakalampas. Nate, huwag mong isiping sa ilang teknik na tinuro ng kapatid ko. Nabuwag, ang isang simpleng hukbong espada ay hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Nais pang hamunin ang hukbong espada ng 5 elemento. Ang paraan para mabuwag ang hukbong 5 elemento sa estilong espada ng Lotus lamang, isang mababang uri ng estilong espada. Talagang hindi magagawa. Pangalawang ginang malamang hindi makakatagal ng 1 round. Kahit na sinabi sa akin ni Ching ang solusyon sa hukbong espada, pero sa abot ng kakayahan ko, hindi pa rin mabubuwag. Tila kailangan magpakamatay na laban. Walang mababang uri ng estilong espada sa mundo. Mayroon lamang mababang uri ng espadahan. Gamitin ang estilong espada ng Lotus sa sandaling itatapon ang espada sa langit. Mababuwag ang hukbo sa isang teknik. Itapon mo ang espada sa langit. Naisip mo pa talaga yan. Ouyang Fan, gusto mo bang patayin ang nanay mo? Talagang siraulo ka na. Kahit ang pinakamataas sa talaan ng makalangit na talim, ang dakilang Diyos ng espada ay hindi mangahas magsabi na masisira niya ang formation ng espada sa isang galaw lang. Maliban na lang kung ang taong yon ay ang mismong lumikha ng 5 elements sword formation, ang dakilang santo ng espada. Ouyang Fan. Hindi ito lugar para magwala ka. Umusog ka. Itapon ang espada sa langit. Bakit hindi ko naisip yon? Ang solusyong ito, baka posible nga. Wasakin ang formation sa isang galaw. Makinig ka sa akin, kaya mo yan! Siguradong hindi ka masasaktan ng formation na ito. Wala nang ibang paraan. Subukan mong magtagal ng mataga. Narito na. Ngayon na! Gamitin ang estilong espada ng Lotus. Mamaya itatapon ko ang espada sa langit. Wala nang oras, sugal na lang. Talagang ginamit niya ang Estilong espada ng Lotus. Unang anyo.
Ano to? Ito. Ito, Paano ito nangyari? Na-break niya ang 5-element sword formation sa isang move lang. Kahit na si Ouyang Ching na henyo ay umabot pa ng 2 round. Binibini ito. Ginapi mo talaga siya. Faner, nanay, nagtagumpay ako, Faner. itong malandi. Ang swerte-swerte niya. Ang pag-break ng formation ay parang pag-akyat ng bundok. Bawat hakbang ay bagong antas. Kung nagabayan ni Xiao Fan ang pangalawang ginang para masira ang sword formation sa isang move, hindi yan dahil sa swerte. Inay, talaga bang kailangan nating ibigay ang sangang siyam na dahon sa kanila? Huwag kang Huwag kang magpanik. Tiyak na hindi papayag ang Sect Master. Sayang lang ang resources ng Sect kung mapupunta sa babaeng Ouyang Fan na to. Kino, pwede ko na bang gamitin ang sanggang siyam na dahon para iligtas si Fanner? Hindi pwede. Akala mo ba? Kung wala ang gabay ni Ching Er, sa sarili mo lang ay makakaya mong pumasa sa pagsubok. Pero sinabi mo, Tumahimik ka. Ang galing sa swordplay ay hindi lang nasusukat sa pag-break ng formation. At saka, swerte lang ang dahilan kung bakit mo nabasag ang sword formation kanina. Kung ibibigay ko sa iyo ang sangang siyam na dahon, paano ako makakapaniwala sa iba? Itong matandang to ay talagang hindi niya balak hayaan mabuhay si Ouyang Fan. Sa mga nakaraang taon, Silang mag-ina dito sa sect na ito na parang maninila, ay hindi natin alam kung gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan. Pangalawang ginang, huwag mong sabihing inaapi ka namin. Ganito na lang, labanan mo ako. Kung kaya mong basagin ang aking siyam na sugatang estilo ng espada, maaari kong isipin na ibigay sa iyo ang sangang siyam na dahon para makapaniwala rin ang iba. Tama ba? sige. Lalaban ako. Suyutong, kapag umakyat ka sa ring, gagawin kong hindi ka na makakabalik. O ako na lang ang lalaban para sa'yo. Fanner, anak, gagamutin ko ang iyong sakit. Anak, gusto ko lang na lumaki ng malusog at ligtas. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Kung ipipilit ng pangalawang ginang na hanapin ang kamatayan, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Ingat! siyam na sugatang estilo ng espada, ngunit ito ang pinakamataas na estilo ng espada na iniwan ng Espada Santo. Maliban na lang kung ang kalaban ay may lubos na lakas. Kung hindi, imposibleng masira ang mga galaw. Sa ganyang kalakasan mo lang, kaya naman napalaki mo ang isang walang kwentang anak. Ama, tapos na ang laban. Mabilis tawagin ng doktor para gamutin ang pangalawang ginang. King girl. Ayos lang ako. Ako, Kaya ko pang lumaban. Ang pangalawang ginang ay talagang hindi sumusuko hanggat hindi nakikita ang katotohanan. O sa tingin mo ba, ay may kakayahan ka talaga na masira ang iniwan ng Espada Santo Siyam na sugatang estilo ng espada? Walang hiya! Xiaobay, tama na. Pangalawang ginang. Ayon sa mga patakaran, kung mahulog sa ring ang iyong anak sa buong buhay niya, ay hindi makakakuha ng gamot na magliligtas sa kanya.
lalaki ka nananakit ng babae. Ako na ang haharap sa'yo. Ay, yung matanda, handang mamatay. Ngayon naman, may sumunod na bata. Unang forma pa lang, ang yabang mo na. Pero sa tingin ko, sa ganyang kakayahan mo, Sa buong buhay mo, yan na lang siguro ang kaya mong matutunan. Hayop ka! Sige. Kung gusto mong magpakitang gilas dito, pwede. Pero isang pagkakataon lang yan. Kapag hindi mo nabasag ang 9 na sugatang estilo ng espada ko, mamamatay ka. panoorin mo. Isang beses ko lang ituturo. Ang 9 na sugatang estilo ng espada ay ginagamit ng ganito. Batang hamog, twingting lang ang dala, humarap pa. Akala mo ba laruan lang ito? Nagpapanggap ka lang. Isang walang kwentang bagito na hindi man lang nakahawak ng espada. Nakakuha lang ng unang forma. Akala mo marunong ka na ng 9 na sugatang estilo ng espada. Ang 9 na sugatang estilo ng espada ay hindi lang 9 na forma. Kapag ang 9 na forma ay nagkaisa at nagsanib, iyon ang tunay na esensya ng 9 na sugatang estilo ng espada. Sanib! Tiangki, una sa talaan ng makalangit na talim. Ang siklab ng espada. Siya ang Diyos ng espada. Anong sanib-sanib na yan? Kung ayaw mong sumuko, mamatay ka na lang. 9 na sugatang estilo ng espada, unang forma. Ingat, Panner. Hindi. Paano nangyari ito? Ito, anong nanggaw mo ulit? Ikaw, parang bumaba ka. Punong Ouyang, kamusta ka? Murong Cheng, ikaw pa lang may kagagawan nito. Paano mo nangahas na saktan ng anak ko? Sino siya? Siya ang pinuno ng pangalawang pinakamalakas na sekta ng espada sa Silangang Estado. Murong Cheng, sa loob ng maraming taon, hindi siya sumusuko. Ayaw niyang mas lamangan siya ng pamilya Ouyang. Kung seryoso ako, patay na siya nun pa. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Nagdadahilan ka pa? Kung hindi ikaw, baka naman yung walang kwentang yun ang gumawa? Sabihin mo! Ano ang gusto mo? Hahamon ako sa pamilya Ouyang ng duel hanggang kamatayan. Liham ng hamon. Ang matatalo ay hindi lamang kailangang isuko ang titulo bilang pinakamalakas sa Silangang Estado, kailangan ding buwagin ang kanilang sekta ng espada. At ang lahat ng teritoryo ng sekta ng espada ay ibibigay sa nanalong panig. Ama, ang sekta ng espada ay daan-taong pundasyon ng pamilya Ouyang. Hindi ito pwedeng gawing pusta. Tama po, Ginoo. Tiyak na handa siya. Huwag niyo pong tanggapin. Kaya pala ang pamilya Ouyang ay puno ng mga duwag at walang kakayahan. Parang mga aso lang na nagtatago sa likuran. Ikaw! Hugis ng talim. May lalim. Huwag kang padalos-dalos. Hindi siya basta-basta. May mata ka, nakikita mo pa ang kakayahan ni Asong Ulol. Asong Ulol? Siye, kaya iyon. Sa unang pagsubok sa talaan ng makalangit na talim, madali lang niyang naabot ang ika-26 na pwesto. Ang madilim na kabayong mandirigma. Ano man ang walang kwentang yan. Kung manggugulo ka sa aming Ouyang, kamatayan lang ang aabutin mo. Ikaw na ang bahala. Ganito lang ba ang kayang gawin ng angkan ninyong Ouyang? Huwag na kayong magpahiya, umuwi na kayo at magsanay pa. Huwag mong hamakin ang aming sekta ng espada! Anong ipinagmamalaki mo? Kapag sineryoso ng anak ko, hindi siya katapat nito. Hindi. Naunawaan na niya ang hugis ng talim. Si Ouyang Bai ay hindi katapat niya.
Ang pag-unawa sa hugis ng talim ay hindi ganun kasimple. Eksakto. Hindi mo ba nakikita na hirap siyang umalalay? Itong walang kwentang ito, kung hindi mo alam, manahimik ka. Naunawaan na niya ang hugis na talim. Bye. Xiaofan, paano mo nalaman niya? Bilang isang mandirigma ng espada, ang pagkilala sa kalakasan ng kalaban ay isang pangunahing kasanayan. Xiaofan, Ganito lang at nag-aangking numero 1 sa silangang estado. Ew! Panginoon ng angkan ng espada ni Eugenio, kung hindi mo kayang tanggapin ng hamon, lumuhod ka. Aminin na ako si Murong ang tunay na numero 1 sa silangang estado. Bibigyan kita ng 10 araw na palugit. Kayabangan! Akala mo ba wala nang ibang mandirigma ang angkan ni Eugenio? Ang labanang ito hanggang kamatayan, tinatanggap ko. Ama, Yamang pumayag ang Panginoon ng angkan ni Eugenio sa ibabaw ng laban. Magpapasya tayo. Ako ang mauuna. Xiaobai, Hindi mo sila kalaban. Nagkamali lang ako kanina. At kung hindi ako ang lalaban, sino pa ang maglalaban? Ang walang kwentang yon? ako na. Chinger, ang labanang ito ay tungkol sa karangalan ng angkan ng espada ni Eugenio. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Pagkat wala naman tayong maasahan sa kanila. Ikaw ang ating pag-asa. Huwag nang magdalawang isip, kahit sino ang lumaban, papatayin ko. Ouyang Ching, humanda ka sa aking espada. Ano ba ang kahalagahan ng pang-26 sa talaan ng makalangit na talim? Mas mataas lang ng isang posisyon kaysa sa atik ko. Hindi. Sa talaan ng makalangit na talim, ang pagkakaiba ng isang posisyon sa tunay na lakas ay napakalayo. Ang labanang ito ay hindi magiging madali. May pagkakataon. Malayo pa. Ikaw, walang kwenta. Kung hindi mo alam ang eskrima, tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita na pareho lang ang lakas nila? Tingnan mo mismo. Ang asong ulol ay nakilala dahil dito sa hukbo ng 5 kidlat na nagpahirap sa mga mahusay na eskrimador sa talaan ng makalangit na talim. Talagang isang eskrima na maaring mapabilang sa top 7. Paano ito malulutas? Ayon sa balita, ang eskrima ng dugo ay may paraan para malutas. Tanging ang nakakalam ng eskrima, ang dakilang eskrimador ang maaring malaman. Ano ang dapat gawin? Wala tayong karapatan para humingi ng payo sa mga dakilang tao. Panginoon Ouyang, ang anak mong babae sa kanyang ugali ay may dugong hamak tulad ng sayo. Hindi talaga siya magiging matagumpay. Ang anak mong lalaki na walang kwenta ay ang pinakamagandang patunay. Hindi siya dapat sisihin sa pagkatalo. Walang kahit anong pagkukulang. Lahat ng eskrima ay may pagkukulang, halimbawa ang 5 elemento kanina. Ipikit mo ang bibig mo. Huwag mong istorbohin ang laban ni Ching Er. 5 elemento. Ibig sabihin,
Mahusay ang paglutas. Walang kwenta. Mabilis ang pag-iisip. Kahit ang mga eskrimador sa top 20 ng talaan ng makalangit na talim ay hindi makakagawa ng isang hit para malutas ang sitwasyon. Paano mo ito ginawa? Xiaofan talagang nakikita niya ang pagkukulang ng lahat. Kapag natalo, umalis ka na agad. Gusto mong humingi ng payo sa ate ko. Hindi ka pa karapat dapat. Kahit maganda ang mga teknik, ano ba? Maganda, pero hindi praktikal. Umag ka at mag-practice ng 3 o 5 taon bago bumalik. Tama. Kung hindi lang nakialam ang walang kwentang bata, matagumpay na sana si Chin El. Master Ling Hu, pakiusap, tumulong ka. Bakit biglang dumilim ang langit? Nakakapagpabago siya ng kalagayan ng langit at lupa. Ang lakas ng kanyang panloob na lakas. Sino nga ba siya? Parang siya yung... May magandang palabas na naman. Ang bilis at kakaiba ng kanyang paggalaw. Ang bilis talaga! May konting kaya, pero hindi gaanong marami. Kinger, mag-ingat ka. Ang lalaking ito huwag mong maliitin, batang babae. Hayaan mo muna akong magbigay ng 2 hakbang. Depensa lang, hindi atake, para hindi masabing inaapi ko ang mga nakababata. Kayabangan. Isang saksak. Singer, lahat ng makakaya. Ilalabas na ng ate ko ang kanyang pamatay na teknik sa espada. Ang matandang ito, patay na. Siyam na sugatang estilo ng espada, 5 anyo. Ang siyam na sugatang estilo ng espada na nilikha ng Sage of the Sword. Ang huling 3 anyo ang tunay na diwa. Mga karaniwan lang kayo, magsanay pa kayo. Chinger. Chinger. Tatay, paumanhin. Wala na. Kahit ikaw, Ching Er, hindi mo siya kayang talunin. Sino pa kaya ang makakatalo sa matandang yan? Xiaofan. Nababaliw ka na ba? Isang walang kwentang tao lang siya. Hindi aabot ng 1 segundo sa laban. Ang kanyang kasanayan sa martial arts ay talagang nakahigit sa atin. Kasalanan ko bilang pinuno ng sekta ay naging sobrang kampante ako. Hindi ko inakala ang lahi ng Ouyang, yung pamana na 100 taon na, sa akin ba mapupunta ang pagkasira nito? Punong Ouyang, hindi ka hihiya ng matalo sa akin. Magsanay ka pa sa iyong espada. Ikaw pala. Sino? Ling Shui. Siya ang nasa ika-13 pwesto sa talaan na kumakalangit na talim. Gamit lamang ang kanyang espadang hinihipa ng niebe, ay kanyang pinasuko ang mga henyo ng Northern Zhou. Kaya pala, nakakapagpabago sa langit at lupa. Ikaw, nakakuha ka ng ganong kalaking eksperto. Ang tanging pag-asa ng inyong pamilyang Ouyang ay ang magdala ng isang Diyos ng espada para iligtas kayo. Pero wala kayong ganoong koneksyon. Hindi karapat dapat. Pero ako, hindi naman ako ganon kamarunot. Maaari kong iwanan ang buhay ng pamilyang Ouyang para maging bantay aso ng aming pamilyang Murong. Sinuman ang manalo sa life and death at arena, ibibigay ko ang sangang siyam na dahon bilang gantimpala. Makipaglaban sa ika-13 ng talan ng makalangit na talim? Yun ay parang paghahanap ng kamatayan. Natatakot na bago pa man lumaban.
Nasaan ang tapang ninyo bilang mga mandirigma? Ha? Ako ang lalaban. Bumaba ka, hindi mo siya kalaban. Tanner, kapag nakuha natin ang sangang siyam na dahon, maliligtas ang buhay mo. Kahit isang maliit na pagkakataon lang, gagawin ko ang lahat para makuha ito. Ang estilong dugo ng tabak. Yung galaw na ginawa mo kanina kung mismong si Dugo Chubay ang gumawa, wala akong pagkakataon para umaksyon. Sayang, balat sibuyas lang ang alam mo. Hindi mo ako kayang saktan, sumuko ka na. Kailangan kong manalo. Guro Linghu, hindi kanya pinapahalagahan. Akala niya mananalo pa siya. Manalo? Suntukin mo siya. Hindi ko na kailangan pang gumamit ng tabak. Magaling, suntukin mo siya parang asong ulol. Suntukin ng mga ouyang, hahaha. Kasalanan ko. Hindi ko lubusang naunawaan ang estilong dugo. Kung meron lang akong 10% ng kanyang kakayahan, yun, hindi tayo mapipilitang mapunta sa ganitong kalagayan. Sandali! Sa laban ng hanggang kamatayan, walang sino mang maaring makialam. Ito ang tuntunin ng daan ng tabak. Bumaba ka. Meron bang bagay na mas mahalaga pa sa sarili mong buhay? Anak, ikaw ang buhay ng iyong ina? Malubha ang iyong mga sugat. Bakit hindi ka pa sumusuko? Dahil sa aking anak. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako maaring matalo. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, iligtas mo si Fan. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako. Anong gagawin mo? Ganun ba? Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Paano ito nangyari? Mula ngayon, ako na ang bahala. Paano ito nangyari? Ginang! Halika. Matandang lalaki. Ako ang lalaban sa'yo. Batang hamog, wala ka pang balahibo, bumaba ka at maglaro ka na lang ng putik. Paano kung ako ang isang batang hamog ang tumalo sa'yo? Anong gagawin mo? Tinalo. Ikaw na walang kwenta. Kung matalo mo siguro Linghu, tatawagin kitang tatay. Ayaw kong tumanggap ng masamang anak na tulad mo. Kapag natalo, lumuhod ka. Halika, tumahol ka ng ilang beses. Mukhang mahilig ka namang tumahol. Ikaw. Sige. Titingnan ko kung anong kaya ng batang amoy gatas na ito. Anong kaya mo? Guro Linghu. Bigyan ng leksyon ng batang hamog na ito. Nababaliw ka ba? Hindi mo pa nahahawakan ng gilid ng kendo. Anoong silbi ng pag-akyat mo? At may dala ka pang espesadang kahoy para lang yan sa paglalaro. Ano ang ipinagmamalaki mo? Xiao Fan. Ang malaking pamilya uyang ninyo ay umabot na sa punto na umaasa sa isang batang hamog. Sigurado ka ba na ganito kalalaban sa akin? Siyempre, ikaw lang isang batang hamog. Ako isang saksak lang ang kailangan. Matanda, magpapanggap ka pa ba? Ang bilis ng iyong
yung saksak? Paano ito nangyari? 30 taon kong pinaghirapan ang teknik na ito bago ko ito ganap na napagtagumpayan. At siya ay isang bata lamang. Paano niya nagawa iyon at naputol pa niya ang aking espada sa isang saksak lamang? Ginoong Linghu, ang labanang ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng aming pamilyang Murong. Huwag mong babaan ang iyong sarili para sa batang ito. Batang hamak, may kakayahan ka nga. Ngunit, Sa harap ng 50 taon kong karanasan sa espada, ikaw ay parang tipaklong na sumasagabal sa daan ng karwahe. 50 taon lang ipinagmamalaki mo na. Hindi ako naniniwala. Nagpabaya lang ang matandang ito kanina. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit ako ang pang-13. Sa talaan ng makalangit na talim. Ay, wala na. Seryosohan na ang lalaking iyon. gaya ng inaasahan kahit si Chinger ay hindi niya kalaban. Tiyak na matatalo si Xiaofan sa kanya. Sumuko ka na habang maaga pa. Tigilan mo. Ang mga galaw mong yan sa espada, daang-daang taon ko nang alam yan. Kung naghahanap ka ng kamatayan, pagbibigyan kita. Nako, ito ay isa sa nangungunang 4 na pinakamahusay na estilong pang-espada, ang espadang hinihipan as ng niebe. Kahit ang mga nasa top 10 ng talaan ng makalangit na talim ay nangingimi rito. Ikaw, isang batang walang muwang. Paano mo matatalo ang isang halimaw na nag-ensayo ng ilang dekada? Bumaba ka na! Tumahimik ka. Tingnan mo ang tunay na siyam na sugatang estilo ng espada. Formula ng Niebeng Dragon. Isang saksak bubuksan ang langit. Ito, nahati sa 2 dragon! Ano? Anong klaseng kakaibang teknik to? Kaya pa nitong putulin ng tuluyan ang Snow Dragon? Paano ito nangyari? Sa buong buhay ko, ang espada lang ang inaral ko. Tapos ngayon, isang batang tulad mo. Ang madaling nakasira nito? Narinig ko na ang 9 na sugatang estilo ng espada ay mayroon ng ika-10 anyo. Kaya nitong tipunin ang lahat ng sword energy at buuin ang isang napakalaking espada. Pero yun ay technique na tanging ang swordsmith ang nakakagawa. Paano niya nagawa? Ang OA mo naman, mag-practice ka lang ng madalas. Sa mundo ng espada, may mga taong sa kabataan ay mukhang ordinaryo lang. Pero bigla na lang silang magigising at matututo ng isang dakilang teknik. Sa tingin ko, si Xiaofan ay isang henyo. At saka siguradong sa lugar na hindi natin nakikita, siya ay nagsikap mag-aral ng 9 na sugatang estilo ng espada. Pinaghirapan niya talaga yon. Mukhang minalit kita. Sa galing mong yan, baka sa hinaharap ay kaya mo nga talagang lampasan. Ang bundok na nasa tuktok ng mundo ng espada. Hanga ako sa iyo. Roll. Huwag kang magpanggap na close tayo. Pasensya na. Xiaofan. Bulag ang kuya mo noon. Akala ko dahil bata ka at mabagal kang matuto ng espada, kaya't wala akong pinuputol na salita. Lagi kitang tinatawag na walang kwenta. Pero nanunumpa ang kuya mo na hindi na niya uulitin yon. Patawarin mo na ang kuya mo, okay lang ba? Oo nga, Xiaofan. Magkakapamilya tayo. Huwag nating seryosohin ng sobra. Sige na, sige na. Ang laki ng ginastos ko para sa inyo tapos ganito lang ang kayang gawin ninyo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Paligsahan sa espada to. May talo, may panalo talaga. Buong puso akong tumanggap ng pagkatalo ngayon. Kung magsasalita ka pa, hindi kita patatawarin. Sa susunod na araw na lang tayo maglaban. Hoy, sandali. Hindi ka naman basta-basta aalis, di ba? Hindi mo naman nakalimutan ang usapan natin, di ba? Oh, tama. At mag-aral ng pagtahol ng aso. Bakit kanina ay sobrang yabang mo? Ang pinuno ng isang angkan ay hindi tumutupad sa usapan? Hindi tumutupad sa usapan? Tahol. Kung hindi ka tatahol, hindi ka makalabas ng pintuan. Aw. Aw. Ang kahihiyan ngayon sa ibang araw, babalik ito ng 100 beses. Ay, no.
Xiao Fan, tingnan mo, ito ang 9-leaf orchid na gusto mo. Pinuno ng angkan ng espada ni Eugenio. Papa, ano ito? O nagsulat ang Gobernador Wu, iniimbitahan ang angkan ng espada ni Eugenio. Sumali sa paligsahan ng espada ng bantayog ng makalangit na talim. Ang mananalo ay papasok sa bantayog ng makalangit na talim. Naku! Bantayog ng makalangit na talim talaga? Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon kasama ng dakilang espadahan, matuto kahit isang teknik, sa hinaharap sa mundo ng martial arts, maaari tayong magyabang. Kahit sa bantayog ng makalangit na talim lamang, ang 10 pinakamalakas, sapat na para sa buhay natin. Kaya hindi ba may pagkakataon makita ang dakilang espadahan? Hey, Xiao Fan. Sa susunod na paligsahan ng espada, Papa ay may balak pasali ka at kapatid mong babae. Hindi ako tumulong para sa inyo. Huwag magpakapal. Ikaw, munting bagay, paano mo sinasabi sa Tumahimik ka. Hindi ka pupunta sa paligsahan ng espada. Xiao Fan, ang paligsahan ng espada ay panghabang buhay na hangarin ng espadahan. Tulad namin na naghihirap ng kalahati ng buhay, maaaring walang pagkakataon, makita ang mga malalakas sa daan ng espada ng bantayog ng makalangit na talim. At sa pagkakataon ito, isang pagkakataon para lumawak ang pananaw, hindi ba? Oo nga. At ang tunay mong kapatid na babae, lubos na humahanga tagapagtatag ng bantayog ng makalangit na talim, dakilang espadahan. Sumama ka lang sa kanya, okay? Sige na. Hayaan na. Para lang makita, Yang mga estudyante ko sa bantayog ng makalangit na talim. matagal na hindi ko nakita sila. Hindi ko alam kung nag-practice sila ng espada. Ginoong Miyamoto, paligsahan ng espada. Nagsimula na. Diyos ng espada. Noong araw, pinahiya mo ako. Naging katatawanan ako sa buong bansang Sakura. Ngayong araw, gagantihan ko yan. Ang kanang espada ni Eugenio ng Silangang Estado narito na para magparehistro. Tabi. Akin to. Magparehistro ka. Hoy, anong klaseng ugali yan? Huwag kang sumingit sa pila. Ano ba kayo? Ano ba yan? Hoy. Tio, salamat sa tulong. Hoy! Ang kanang espada ni Eugenio ng Silangang Estado. Maghintay ka. Eugenio. Opo. Pasensya na. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi pwedeng pumasok. Si Gobernador Wu ang nag-utos na sumali kami. Paano naman kaming hindi papasukin? Tama, nandun ang pangalan namin. Ito. Tama, nandito, nakasulat na. Hoy! Hoy! English trusted pa. Hoy. Ikaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Ngayon. Wala na ngayon. Sa tingin ko, tinutulungan niya lang ang kamag-anak niya para apihin kami. Eh ano naman kung ganun? Mga tulad ninyong galing sa liblib na lugar, wala kayong kakayahan, wala kayong koneksyon. Natural lang, mga mababang uri kayo. Hindi ko kayo papapasukin. At kayo, wala kayong choice kundi umikot na lang. Binitawan ko lang ang bantayog ng makalangit na talim. Sa pangangalaga ng batang sword immortal na yon. Nang ilang sandali, ganitong klasing tao na ang lumabas. Pero kami, sa tunay naming kakayahan, ang nanalo nitong invitation. Kung makakapasok kami o hindi, hindi yan sa'yo nakasalalay. Pero halos nakapasok lang sa ika-20 pataas sa talaan ng makalangit na talim. Walang kwenta yan. Ito ay ang bantayog ng makalangit na talim. Ito ay itinatag ng ama ng espada, ng dakilang espadahan mismo. Mga walang kwentang tulad ninyo, anong karapatan meron kayo para makapasok sa paligsahan ng espada kung saan mga dalubhasa ang nagtitipon? Kung may utak kayo, umalis na kayo. Huwag ninyong dungisan ang banal na lugar na ito. Sabihin mo ulit.
Ano naman kung ulitin ko? Fire. Huwag kang padalos-dalos. Parang baboy Ramon na di makakain ng pino. Mga tulad ninyong hamak na tao, walang karapatang pumasok. Ayon sa dakilang espadahan, sa daan ng espada, walang mataas o mababa. Galing nga kami sa maliit na lugar. Ang aming kakayahan ay hindi katulad ng mga haligi ng Great Barren Sword Path. Pero ikaw, pwedeng-pwede ka bang mang-api ng hayagan? Tama. Kung may maipapangalan kayo ngayon na taong may malakas na koneksyon, papasukin ko kayo. Kung hindi, ngayong araw na ito, kahit aso ang papasukin ko, hindi ko kayo papapasukin. Ikaw! Hindi mo alam kung sapat ba ako bilang kanilang koneksyon? Nagkakamali ba ako sa narinig? Batang hamak, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, dahil nakapasok ka sa bantayog ng makalangit na talim, naging mapagmalaki ka. Walang ginagawa, tanging pagtangkang sa kamag-anak mo ang alam. Pero sa totoo lang, hindi ba isang asong bantay lang ang katulad mo? Ang basura mong hayop, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang ina niya, mas mabuti pang ipaliwanag ng batang yon ang sinasabi niya. Kung hindi, huwag mong sisihin ang angkan ng espada sa alapap kung wawakasan namin ang angkan ni Eugenio. Sige, huwag mong ubos ang oras namin. Dalhin mo ito at tawagin mo ang batang Tiangki. Ayos. Ngayong araw, ang angkan ng espada ni Eugenio ay tapos na. Hanggang sa ngalan ng dakilang espada ng Diyos ay binabanggit mo ng diretso. Espada ng Diyos. Espada ng Diyos. Ito ba ang basag na bagay na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Pinapayuhan ko kayo? Ngayon, pupunta ako para mag-ulat sa dakilang espada ng Diyos. At kayo, maghintay para sa parusa. Hindi. Xiaofan. Kahit na mayabang ka, paano mo nagawang pagtawanan ang mga tao ng bantayog ng makalangit na talim? Totoo. Ang espada ng Diyos ay ang pinakamamahal na estudyante ng dakilang espada. Nagalit ka sa taong ito kaya ako... Ay, Huwag kang mag-alala. Dakilang espada ng Diyos, ang angkan ng espada ni Eugenio sa silangang estado ay nagkakagulo sa labas. Ang sakop ko ay hindi alam ang gagawin. Sundin ang mga alituntunin. Sige. Hindi ba isang basag na plaka lang na may marka ng espada ang kinuha niya? Talagang... Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, Dalhin mo ako agad. Hoy bata ka, ano ba ang pumasok sa isip mo at hinamon mo ang dakilang espadang Diyos? Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Kahit na ang mga Diyos ay dumating, hindi na kayo maililigtas. ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Xiaofan. Sisiguraduhin ng iyong ina na mapoprotektahan ka. Ayos lang, hindi yan maglalakas loob na gumawa ng anuman. Tama na yan, Xiaofan. Sa bahay, pwede kang magkalat. Pero nasa labas tayo ngayon. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. mauna na po kayo. Naku, dakilang espadang Diyos. Ang mga taong ito, dahil lang sa basag na plakang ito, ay naglakas loob na tawagin ng direkta ang iyong pangalan sa harap ng publiko. Wala silang paggalang sa bantayog ng makalangit na talim na itinatag ng dakilang espadang santo. Ang mga taong ito, naglakas loob pang pumunta rito para manggulo. Kaya nga, sinira ko na ang bagay na ito. Bilang babala. Ito. Ikaw ang gumawa nito. Tungkulin ko lang po iyon. Walang anuman. Batang pasaway. Tingnan natin kung matapang ka pa mamaya. Dakilang espadang Diyos, bakit po ninyo ginawa iyon? Alam mo ba kung ano ito? Hindi ba't isa lang itong basag na plaka? Basag na plaka? Ito ay maaaring kumitil ng iyong buhay. Ito ang espesyal na token ng dakilang espadang santo. Ano?
Ang pagtingin dito ay parang nakita mo na ang orihinal. Ito ba ang maalamat na banal na token ng espada? Ano? Ibig sabihin si Xiao Fan. Halos nakalimutan ko. Hindi pa dapat malaman ang pagkatao ng master ko. Alam ko na. Ito ay tiyak na kopya niya. Isang batang hamak. Paano maibibigay ng Sword Saint ang napakahalagang bagay sa kanya? Talagang imposible. Tumahimik. Xiao Fan, bakit meron kang token ng Sword Saint? Isang beses nakasalubong ko siya. Ano ang sinabi niya? May connection sa akin. At binigay niya sa akin ang token. Siguro nakita niya ang potensyal ng anak mo. May aura ng hari. Sa hinaharap, tiyak na magiging pangunahing tao sa larangan ng swordplay. Kaya nga ang sword skills mo noon mabilis na umunlad. Tiyak na nakuha mo ang pagtuturo ng Sword Saint. Ang prestigyo ng Sword Saint. Sa mundo ang makakakita ilan lang ang meron. At tinuruan pa ang sword technique ni Xiao Fan. Ito talaga ang aming Ouyang family na ipon ng mga ninuno. Pinaghirapan sa daang taon. Ang aming Ouyang family ay magtatagumpay. Sword Immortal. Talaga, hindi ko sinasadya na sira ang token. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para magbayad sa pagkakamali ko. Sabihin mo sa kanya. Young Warrior, pasensya. Alam kong nagkamali ako. Talaga alam kong nagkamali ako. Hindi mo alam ang pagkakamali. Alam mong mamamatay ka. Siyempre, hindi naman naaabot sa pagkamatay, pero dapat pa ring magdusa ang nararapat. Dalhin na niyo siya. Sandali. Kanina pa ang yabang-yabang ng isang tao na siya raw ang masusunod dito. Bakit naman? Ako ang nagwasak ng karatula. Pero, ginawa ko yun nang hindi ko alam ang sitwasyon. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan kung saan ka nagkamali. Ang mga material na bagay na ito, hindi talaga papansinin ng espada ng banal. Pero ikaw, dahil lang sa may katungkulan ka, akala mo mas mataas ka na kaysa sa iba. Pinaboran mo ang iyong kamag-anak at gawa-gawa lang ng mga paratang. At saka wala kang hiya. Sinisiraan mo pa kami na kami ang nanggulo. Higit sa lahat, sa daan ng espada, walang mataas o mababa. Lalo na tayong lahat ay mamamayan ng dakilang lupain, nakatira sa iisang lupa. Pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng langit. Ngunit ikaw nagmamataas ka. Sabihin mo, nararapat ka bang parusahan? Dalhin na! Malapit nang magsimula ang paligsahan ng espada. Sumunod po kayo sa akin para makapasok. Paano nakapasok ang mga tao ni Ouyang? Galing lang sila sa silangang estado, mga teknikang walang laman lang. Sa susunod, ipapakita ko sa kanila ano ang tunay na eskrima. Ang paligsahan ng eskrima sa pagkakataong ito ay para sa pagpapalitan ng kaalaman sa eskrima. Hanggang sa punto lamang, ang mananalo ay makakapasok sa bantayog ng makalangit na talim. Kapag natapos ang pagmumuni-muni ng Espada Santo, siya mismo ay magtuturo ng eskrima. sa nakaraang 100 taon ang sinumang nakakuha kahit isang teknik mula sa Espada Santo sa hinaharap, lahat ay naging malaking puwersa sa kanilang lugar. Bayat Ching, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Ako ay may likas na kakayahan. Kung makakuha pa ako kahit kaunting payo mula sa ama ng eskrima, ako ay siguradong aakyat pa ng ilang hakbang. Ang nakababatang Ouyang Ching nagpapasalamat sa pag-aasikaso ng nakatatanda. Ang pangunahing angkan ng eskrima sa kanlurang estado angkan ng espada sa Alapaap Hulyan narito para magtanong tungkol sa eskrima. Mga basura ng bansa ng Huang. Matagal na tayong hindi nagkita. Paano siya nakarating dito? Sino ito? Ang yabang naman.
Ito si Miyamoto Enzo, ang pinakamahusay na espadahan sa bansang Sakura. Nakalaban na siya ng libo-libo, tanging ang espadang banal lang ang nakatalo sa kanya. Miyamoto Enzo, ang bantayog ng makalangit na talimba ay lugar na basta-basta mong papasukin. Kung hindi ka aalis ngayon din, huwag mong asahan ang aking awa. Ngayon, ganap na ang aking estilong espada ng pagpatay sa Diyos. Hindi lang ikaw, kahit na ang espadang banal mismo ang pumunta dito, ipapaluhod ko siya. Bigyan mo na siya ng pagkakataong mabuhay. Huwag mong lapastanganin ang espadang banal. Ay, Chinger, Hindi masukat ang kanyang kakayahan. Unang saksak pa lang, hindi nyo na kayang saluhin. Ang inyong bansang huwang ay isang pulutong ng mga walang silbi. Kapag napuksa ko na kayong lahat, mga sinasabing pinakamahuhusay sa talaan ng makalangit na talim, saka ko haharapin at pagtutuusin ang espadang banal. kung hindi kayo makikinig sa mabuting pakiusap, gagamitan na lang tayo ng espada. Ito, estilong libong anyo ng espada. Estilong libong anyo ng espada. Maganda. Ito ang poong espadahan matapos maging pangunahing dalubhasa sa espada. Nilikha niya ang pinakamalakas na estilong ito. Kayang gamitin ang lahat ng bagay sa paligid. Sa isang iglap lamang isang lungsod ay naglaho ng parang bula. Mga bundok. Ilog. Mga bituin, araw at buwan. Ito nga ang maalamat na estilong espada na naglalaman ng pinakamataas na diwa ng sining ng espada. Talagang hindi nabigo ang pangalan nito, akala nito. Kahit na ang Diyos ng Espada ay natutunan lamang ang unang anyo ng estilong libong anyo ng espadahan, pero sapat na ang kapangyarihan nito. Sigurado na ito. Hindi natalo siya. Mukhang nahihirapan si Miyamoto sa pagdepensa, pero sa totoo lang sinisipsip niya ang enerhiya ng espada ng Diyos ng Espada. Ano? Ito lang kumpara sa iyong guro. Napakalayo ng agwat mo. Mahina, mababaw pa ang kakayahan mo. Poong Diyos ng Espada. Guro, paumanhin po. Nahiya ako sa inyo. Sinasabi ko na sa'yo, magsanay ka sa paggamit ng espada. Palagi kang tamad. Kung naunawaan mo lang ang pangalawang anyo ng aking estilong libong anyo ng espada, madali mong sana na panalunan yon. Pero dahil ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo, hindi ka naman nakahiya sa ating bantayog ng makalangit na talim. Diyosa ng Espada. Tulad ng inaasahan, wala na ang Diyos ng Espada na siyang haligi ninyo. Kailangan ko lang kumilos ng bahagya at kayong lahat ay mapipis ako. Ang Kahariang Ligaw ay isang grupo ng basura. So, Chinger, Anong ginagawa mo kahit ang Diyosa ng Espada ay hindi kayang talunin siya? Ngayon, tanging ang Diyos ng Espada na kasalukuyang nagre-retiro para magsanay ang makakapigil sa kanya. ayon sa Diyos ng Espada, maaaring mahina ang iyong estilong pang-espada. Maaari kang matalo sa laban, ngunit ang iyong diwa bilang isang mandirigma ng espada ay hindi dapat sumuko kailanman. Tama na, ako naman ang bahala. Xiao Fan. Kayo sa Kahariang Ligaw. Mga basura, lumuhod kayong lahat sa harap ko. Aminin ninyong mas mababa kayo sa aming bansang Sakura. Kung hindi, lahat ng naririto, walang ititira, mamamatay kayong lahat. Huwag kang mag-asa. Sino pa ang susubok? Halika. Halika. Hindi ako susuko.
Xiao Fan, alam ng iyong ina na napakatalino mo. Ngunit sa iyong kasalukuyang kakayahan, hindi pa ito sapat para harapin ang taong iyon. Halika na, sumama ka sa ina. Huwag kang mag-alala. Xiao Fan. Kahit ang Diyos ng Espada ay hindi kalaban niya. Xiao Fan, huwag. Ito'y pagkamatay lamang. Oo, Xiao Fan. Huwag mong subukan. Ang kapangyarihan ng taong iyon ay hindi masukat. Tanging ang Diyos ng Espada na nagretiro ang maaring makalaban sa kanya. Huwag kang padalos-dalos. Hayaan mo siya. Isang bansang disyerto, naghahanap ng batang hamak para kumatawan. Ano naman kung bata ako? Ikaw ay isang mandirigma lamang na galing sa isla. Isang bata lamang ako, kayang-kaya kitang ipapaluhod sa harap ko. Gago. Kung gusto mong mamatay, sige, pagbibigyan kita. Hayaan mo silang maging kasama mo sa libing. Magmalaki ka. Dahil kaunti na lang ang oras mo para magsalita. Naku, yun na naman. Nakaligtas si Xiao Fan sa suntok na pumatay sa espadang Diyos. At sinipa pa pabalik si Miyamoto. Ang galing ng galaw niya. Angkan ng espada ni Eugenio. Hindi sila basta-basta. Paano nangyari yon? Isang batang to, pero pantay ang lakas sa Diyos ng Espada. Sayang ang galing niya, pero nasa maruming bansang ito, kaya dapat ka nang mamatay. Hala, ito ang sikretong teknik ni Miyamoto. Tol, may mas magaling pa sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang tunay kong lakas. Xiao Fan, huwag kang tumirik. Tumakbo ka na. Xiao Fan, bumaba ka na. Ibong anyo. Pag-isa. Imposible. Miyamoto, natalo si Miyamoto. Nanalo si Xiao Fan. Nanalo si Xiao Fan. Naalala ko na. Ang Technic Faiso. Naiwan ito ay mula sa estilong libong anyo ng espada. Ang huling technique, pag-iisa ng libong anyo. Hindi ko inakala na gagamit ni Xiao Fan ang technique na ito. Sa murang edad ay natutunan ang natatanging teknik ng Espada Master. Kung ganito ang pag-unlad, walang hanggan ang potensyal ni Xiao Fan. Ang pagkakaroon ni Xiao Fan ay isang malaking biyaya para sa aming Ouyang. Anong ginawa mo sa akin? Ngayon ay ipagpapaubaya ko ang buhay mo, pero wawasak ko ang martial arts mo. Umalis ka. Walang problema, pero naghanap ka ng gulo. Sayang lang sa oras ko. Xiao Fan. Ano? Makipag-usap sa nanay. Ano ang nangyari? Si Xiao Fan ay isang batang lubhang introvert. Mag-isang lumaki siya, lubhang ayaw niya na mapansin sa paggamit ng espada. Palagi siyang nagpapakita ng karaniwan lamang. Kaya bilang isang ina, upang protektahan ang anak ko, patuloy kong pinagsisikapan ang pagpapalakas ng sarili. Pero, mula noong nagkaroon ka ng lagnat, nagbago ang lahat, para kang ganap na nagbago. Malaki ang pagbabago sa ugali mo. Naging lubhang pala kaibigan. Ang paggamit ng espada ay mabilis na umunlad. Akala ko, tunay na nagkaroon ka ng liwanag, pero ang lakas mo ay napakalakas. Kahit sa labanan, nakatulad noong natalo ang napakalakas na kalaban, ito ay lampas na lampas ang lakas na dapat sa edad mo. At si Xiao Fan ay nagpakasakit sa buong buhay, isang taas na mahirap abutin. Ito. Kaya't ako'y nagtatapang na maghusga. Ikaw, hindi si Xiao Fan. Inay, huwag kang mag-alala. Mas confident na ako dahil sa pag-unlad ko sa espada.
Yun lang talaga. Totoo ba? Sa totoo, lumaki na ang anak mo. Kung palagi akong magtatago sa likod mo, paano kita mapoprotektahan? Ayos. Mabuti naman. Pagpasok ko na sa kaharian ng mga Diyos bukas, saka ko na lang sasabihin sa kanya. Angkan ng espada ni Murong. Angkan ng espada ni Murong punong guro. Maraming estudyante sa angkan ng espada ni Murong ang biglaang nawawala. Ano po ang gagawin natin? Wag. Wag po. Bukas gagawin kong ang angka ng espada ni Eugenio ay mamumula ang mga ilog sa dugo. Si Xiaofan sa paligsahang ito ng mga mandirigma para sa ating pamilyang Ouyang ay nagpakita ng napakalaking kontribusyon. Higit pa riyan. Ibinalik niya ang dangal ng ating dahwang. Tama, kung hindi siya sumuko, lahat tayo'y hihiyain nila. Pagkatapos ng laban na ito, ang bantayog ng makalangit na talim ay hinirang ang pamilyang Ouyang bilang ang nangungunang sekta ng espada sa 4 na rehiyon. Tayo'y magtagay. Para sa ating bayani, si Xiaofan, tagay tayo, tagay! Tatay. Oo, may mahusing. Xiaofan. Kuya, hindi ko nakilala ang iyong kakayahan noon. At marami akong maling akala sa iyo. Pero nang makita ko ang iyong galing, talagang humanga ako sa iyo mula sa puso. Ikaw ang tunay na bayani ng ating pamilya. Ito, kuya, ang taga sayo. Ano? Galit ka pa ba sa kuya mo? Maganda naman ang ginawa ko nitong mga nakaraang araw, di ba? Masasabi ko lang na medyo nagbago ang tingin ko sa'yo. Sige, sige. Mabuti naman. Sisikapin ko pa, kuya. Hoy, huwag kayong tumigil. Kumain na kayo. Ate, yung pag-iisa ng 1,000 anyo ni Xiaofan, sobrang galing talaga. Ano kaya ang magiging reaksyon ng Sword Saint kung makita niyang isang bata ang gumaya sa kanyang teknik? Siyempre, ang sasabihin niya ito sa kanya. Kahit na napakagaling mo sa labanan, dapat mag-ingat ka pa rin. Hindi mahalaga sa nanay kung gaano kakalakas, ang mahalaga ay ligtas at malusog ka. Sige, sige. Kumain na kayo. Sige, kumain na. Kumain na. Tayo naman, magtagay tayo ng 3. Halika. Hindi ko inakala na ako, na inabandona ng aking mga magulang noong bata pa, ay makakaranas ng pakiramdam ng isang pamilya. Sayang lang. Bukas, aakyat na ako sa kaharian ng mga Diyos. At isa sa uli ko na ang katawang ito. Kung malaman niya na ang binatang ito Ay pumanaw na noong araw na siya'y may lagnat, siguradong masasaktan siya ng todo. Guro, lahat ay handa na. Ang lugar ay tahimik at payapa. Ito ang perpektong lugar para mag-breakthrough. Naghirap ka. Ngayon, ako ay papasok sa kaharian ng mga Diyos. Makikita ko ang mga Diyos sa itaas. Guro, Sa tingin ko, hindi ko pa lubusang naunawaan ang tunay na kahulugan ng espada. Ang pasukan sa kaharian ng mga Diyos ay mas mataas pa sa inaasahan ko. Wala pa akong karapatan para tanggapin ng mga Diyos sa itaas. Pero ang tunay na kahulugan ng espada... Ano talaga ito? kung kahit ikaw, guro, ay walang karapatan, sino pa sa mundong ito ang makakapunta sa itaas na unang tao? Santo ng espada may problema. Sinabi ko na, huwag kang mapanik. Ano ang nangyari? Ang angkan ng espada ni Eugenio ay may problema. Ano? Eugenio? Nahanap mo ba? Paano natin ito? Huwag kang mag-alala. Si Xiaofan ay napakalakas. Walang makakapigil sa kanya. Baka naglalaro lang siya sa labas. Tama, mga bata mahilig sa laro.
pinuno ng angkan ng espada ni Eugenio. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw ay Murong Cheng? Paano siya nagiging ganito? Sa gire-refer, yung pa-outcome na may teknik ng demonyo ay nagiging pula yung buhok, depol ng mata. Baka nahulog siya sa daan ng demonyo. Sabihin ikaw, ano ang gusto mo sa angkan ng espada ni Eugenio? Siyempre, paghihigante. Murong Cheng, noong labanang hanggang kamatayan natalo na ang inyong angkan ng espadang Murong. Ayon sa mga patakaran, makapaghamon lamang pagkatapos ng 3 taon. Mga patakaran? Ako na ngayon ang patakaran. Angkan ng espada ni Eugenio. Paano ka magiging bastos? Ingat. Hala, nagsanay na siya sa masamang daan. Tanging ang santo ng espada ang makakapigil sa kanya. Murong Cheng, alam mo ba? Nagsanay ka sa masamang daan, ang iyong buhay ay magiging maikli. Hindi aabot ng 1 taon ang pinakamahabang buhay mo. Sa tingin mo, sulit ba ito? Sulit. Sinira ninyo ang aking pamilyang Murong, nawasak ang aming tahanan at namatay ang mga tao. Ginawa akong katatawanan ng silangang estado. Ang reputasyon na itinayo ko sa loob ng mahigit 10 taon, nawasak sa isang iglap. Wala na akong iniintindi ngayon. Ang tanging iniisip ko ay patayin kayong lahat. Ang laban ng hanggang kamatayan ay ipinilit mo, kaya dapat mong panagutan ng mga bunga. Wala akong pakialam. Gusto kong isama ang inyong angkan ng espada ni Eugenio sa pagkamatay. Yung batang mayabang ninyo, nasaan? Naglakas loob kang pag-aralan kong tumahol. Ngayon, gagawin ko siyang patay na aso. Kung ibibigay ninyo siya, baka sa kabutihan ng aking puso, iiwan ko ang isang lahi ng inyong angkan ng espada ni Eugenio. Gagawin ko siyang alipin habang buhay. Guro! Kakababa mo lang ng antas, marami kang nawalang lakas. Ngayon, wala pang 1% ang natitira. Kung malakas ang kalaban, Wala yon. Ikaw ang magbantay sa bantayog ng makalangit na talim. pero Mula nang ipanganak ako, iniwan na ako ng mga magulang ko. Si Ginang Su, para na siyang pangalawang ina ko. Nitong mga nakaraang araw, siya ang nag-alaga sa akin. May utang na loob ako sa kanya. Kailangan kong pumunta. Anong balita? Huwag kang mag-asa. Kahit ang buong angkan ng espada ni Eugenio ang lumaban sa akin ng sabay-sabay, wala pang 20% tsansa na manalo kayo. Wala pang 20%. Kahit ang buhay ko ang kapalit, pwedeng-pwede kong ipusta. Tatay. Sinabi ko na, kung isusuko ninyo ang batang iyon, baka may pag-asa pa kayong mabuhay. Kapatid ko siya, huwag ka nang umasa. Ganun ba? Chinger. Ate, ikaw. Matigas talaga ang ulo ninyo. Ayaw talaga ninyong sumuko, ano? Huwag ninyong sisihin ako. Sino ka? Ako ang lolo mo. Xiaofan. Xiaofan. Xiaofan, saan ka ba nagpunta? Ako. Mahaba ang kwento. Ipapaliwanag ko mamaya. Ayos. Mas malakas siya ng malayo kaysa sa atin. Turuan natin itong si Murong Cheng. Parang walang kahirap-hirap lang yan. Buti na lang nandito si Xiaofan. Batang hamog, iniisip ko pa lang kung saan ka hahanapin. Ikaw na mismo ang nagpakita. Para sa paghihiganti, handang isakripisyo ang iyong buhay para sa kapangyarihan? Ang lakas ko ngayon ay kapantay na ng isang espadang santo. Mamamatay kayong lahat sa kamay ko. Anong karapatan mong husgahan ako? Sana ang lakas mo ay kasing tibay ng iyong bibig. Xiaofan, Xiaofan. Hindi ko inakalang ang lakas ni Murong Cheng ay aabot sa ganitong antas. Paano nangyari ko to? Imposible to. Tumakas na kayo.
Naubos na ang lakas ko kanina. Hindi ko na siya kayang talunin, pero kaya ko pa kayong tulungan na makalayo ng kaunti. Xiaofan, anong sinasabi mo? Pamilya ka namin. Paano namin kayang iwanan ka? Tama. Ikaw ang pinakamahusay na mandirigma ng aming angkan na Ouyang. Ipagtatanggol ka namin hanggang kamatayan. Hindi nyo kailangang gawin to para sa akin. Sa totoo lang ako, ay hindi si Ouyang Fan. Anong sinabi mo? Pasensya na, ako ang unang nandaya sa inyo. Ang totoo, ako ang Sword Saint, Ren Wuxiang. Ang anak ko? Paano na ang anak ko? Sa totoo lang, noong araw na nilalagnat siya, pumanaw na siya. Para makapasok sa kaharian ng mga Diyos, ginamit ko ang katawan niya noong nabubuhay pa siya. Kaya lahat ng nangyari noon, ko yon, hindi si Ouyang Fan. Tama na, huwag mo nang sabihin pa. Pasensya na, ako ang nandaya sa inyo. Kaya hindi nyo kailangang mamatay para sa isang estranghero tulad ko. Umalis na kayo. Sabihin mo na Sword Saint. Paano natin siya matatalo? Pero hindi ako si Ouyang Fan. Ano naman? Tama. Sa puso namin pareho kayo ni Xiaofan. Parehong miyembro ng pamilya namin. Pero siya, Sa tingin ko, ayaw din ni Xiaofan na sumuko ang idol niya. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin ng buong puso. Sabihin mo, paano tayo mananalo? Nakamit ko na ang karapatang. Pumasok sa kaharian ng mga Diyos. Hindi ko inakalang ang dulo ng landas ng espada ay pag-ibig pala. Sayang, huli na ang lahat. Hindi ako bibigyan ni Murong Cheng ng panahon makalampas ng ligtas. Huwag kang uwalaga. Kim, ang angkan ng Ouyang ay siguradong mag-iingat sa iyo. Tama, mahal na Espadang Santo. Magpatuloy ka lang ng matiwasay. Matagal ko nang gustong turuan ng leksyon ang batang ito. Ang natitira, bahala na kami. pero Huwag kang mag-alala. salamat. Tapos na ba ang mga huling salita ninyo? Sino ang matatalo at sino ang mananalo, hindi pa sigurado. Kayo ay inaasahan ang munting ito pero walang mangyayari marahil noong una siya ang walang katulad na Espadang Santo sa buong mundo. Pero ngayon humina na ng husto ang kanyang lakas kaya ko siyang durugin na parang langgam lang. Kung gusto mong saktan siya, daanin mo muna sa amin. Hamak na langgam, gusto mo akong hadlangan, makikipaglaro ako sa'yo. Chinger, Ate, Ikaw ang pinakamatandang estudyante, di ba? Sabihin mo sa akin. Ang Ouyang ay hindi kasing galing ng Murong. Sabihin mo baka bigyan pa kita ng mabilis na wakas. Ikaw ay umaasa lamang sa mga ilegal na pamamaraan para mapalakas ang kakayahan mo. Ano ang ipinagmamalaki mo? Kami sa Ouyang ay kinikilala lamang si Jiansheng. Kung hindi mo sasabihin mamatay ka. Ate, Sino pa ang makakahadlang sa akin? hinahanap mo ang kamatayan. Umalis ka. Bayer. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magtatagal ng humingiti. Panaginip lang yan. Konti na lang ang kailangan kong gawin para lipulin ang buong angkan ninyo. Yan siyang ito na ang huli naming magagawa para sa'yo. Ganyan lang ba ang kaya mo? Jiansheng. Ikaw naman. Sayang ang buong buhay kong pagsasanay sa espada. Ni hindi ko man lang siya napahinto ng kahit sandali. Kung mamatay ang espadang banal, ang daang espada ng malawak na ilang ay tuluyang mawawala. Huwag kang mag-akala. Huwag kang lalapit. Parang ipis na hindi mamatay-matay. Ikaw, isang mahinang babae, ang lakas ng loob mong harangan ako. Ngayong araw na ito, Hinding-hindi kita hahayang saktan siya. hindi naman siya tunay na anak mo. Ganyan ba talaga?
Sa tapailan ng panahon, kami sa angkan ng Oyang ay matagal nang itinuring siyang pamilya. At ako, ay itinuring ko na rin siyang sariling anak. Kitiyo, kahit mamatay man ako, patay as a kapatid pa. Hindi ko hahayaan mong saktan siya kahit katiting. Ang galing mo naman. Pero sa kasamaang palad, hindi na kayo magkikita pa muli. Bakit biglang dumilim? Si Xiao Fan, nag-breakthrough na. Ikaw ang mamamatay. Nagpapanggap ka lang sa nakaraang laban, talunan ka na sa akin. Gusto mo pa bang subukang magbago ang sitwasyon? Ganun ba? Plastic, magpanggap ka pa. Kahit gaano pa kagaling ang pag-arte mo, ang buong pamilya mo mamamatay kayong lahat sa kamay ko. Paalam. Paano posible? Paano posible? Natatalo ako sa batang ito. Ito ba ang kapangyarihan ng kaharian ng mga Diyos? Talagang karapat-dapat sa titulong pinakamahusay sa espada. Wala talagang panama kay Diyos ng espada. Ang bangkay ni Murong Cheng, sa inyo na yan. Opo. Ngayong tapos na ang lahat, uwi na muna ako sa bantayog ng makalangit na talim. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala agad ako ng tao para ihatid ang labi ni Xiao Fan. Guro, Sa iyong kasalukuyang kakayahan at lakas ng isip, makakahawak ka na sa bantayog ng makalangit na talim. pero kumpara sa guro, malayo pa rin. Hindi. Panahon na talaga para ako'y magpahinga. Guro, ngunit itong bagay, bakit biglaan? Ginang. Buong araw kayo'y malungkot. Si Xiao Fan ay nasa langit. Hindi niya siguro gustong makita kayong ganyan. Ayos lang ako. Oh. Ayaw din ni Xiao Fan na ako'y ganyan. Kailangan kong maging matatag. Pero si Xiao Fan ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay na ito. Paano ko ito tatanggapin? Anak. Anak. Kasalanan ko bilang ina. Kasalanan ko bilang ina na hindi kita naprotektahan. Sino yon? Inay. Xiao Fan. Fan paano? Paano, Fan? Nagising ako, may isang lalaki na nagdala sa akin dito. Ang guro ko, ginamit ang lakas ng tatlong buhay para muling mabuhay ang Ouyang Fan. Kayong mga tao, huwag siyang bigyan ng disappointment. Paano? Sa mga araw na ito, Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga ng ginang. kaya't ginawa ko ang desisyon. Hindi mo na kailangang magmalasakit para sa akin. Ang landas ng swordplay hanggang dito na lang ako bukod pa sa pagiging ulila Na buong buhay kasama ang sword. Nagkaroon ako ng pagkakataon. na hindi ko pa naranasan. Pagmamahal ng isang ina. Na, Hindi na walang saysay ang buhay ko. Salamat.
nagbiyaga kalipas ng 8 taon. Pagkalipas ng 8 taon, altar ni Ren Wuxuang ang Diyos ng Espada, and altar ni Ren Wuxuang ang Diyos ng Espada. Fan, tandaan mo ito. Siya ang nagligtas ng buhay mo. Si Ouyang Fan nasa hustong gulang na. Si Ouyang Fan nasa hustong gulang na. Kung wala siya, wala ka ngayon dito. Nanay, Xiaodan, anong nangyari? gumawa ako ng sarili kong estilo ng paghawak ng espada. Ouyang Dan bunso sa pamilyang Ouyang. Ouyang Dan bunso sa pamilyang Ouyang. Gusto ko pong makita nyo. Sige. Ang galing mo, Xiaodan. Sa murang edad mo, ang husay mo nang gumamit ng espada. At saka, ang estilo ng espadang ito, parang anong pangalan ang ibibigay mo dito? Tawagin natin itong estilong libong anyo ng espada, okay ba? Okay.